Napabuntong hininga ko habang naglalakad pabalik sa aking mesa. Matapos ang sunod-sunod na mga instruction mula kay Morgan. Parang araw-araw na lang, parang laging may mali o kulang. Kahit anong gawin ko, tila hindi pa rin sapat. Pero pinilit kong hindi magpaapekto. Kailangan ko magpakatatag, lalo na ngayong malapit nang matapos ang malaking proyekto namin. Nang pabalik na ako sa aking mesa, narinig ko nagtatawanan sina Mia at Jenny, dalawang empleyadong palaging malapit kay Morgan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng konting tensyon sa tuwing nasa paligid sila. Sila ang mga babaeng laging maganda, laging nakangiti kay Morgan at laging nasa tabi nito sa mga meeting. Ako ang laging nagtatago sa likod ng computer at gumagawa ng paperwork. Habang nakaupo ako, narinig kong sinadya nilang lakasan ang usapan nila. Grabe Mia, mukhang si Bianca na naman ang sinisigawan ni Morgan kanina. Kawawa naman, sabi ni Jenny, halatang pabirong may halong panunuya. Napataas ang kilay ni Mia at ngumisi. Well, hindi naman kasing efficient natin. That's probably why Morgan is always on her case. Tahimik lang akong nakikinig, pilit na iniipon ang aking pasensya. Hindi ko alam kung sinasadya ba nilang marinig ko ang mga sinasabi nila. Pero hindi ko na rin ito pinansin. Wala akong panahon para makipagsagutan. May mga deadline akong hinahabol at ang pagiging emosyonal ngayon ay hindi makakatulong. Honestly, I don't get how she even got this job. Dagdag pa ni Mia, sabay tingin sa akin na tila ba ako ay isang hindi nararapat sa opisina. She's always struggling, always getting things wrong. Maybe Morgan should reconsider her position. Nakaramdam ako ng sakit pero hindi ko ipinakita. Inisip ko na lang na hindi nila naiintindihan kung gaano kahirap ang trabaho ko bilang sekretary ni Morgan. Nakikita lang nila ang mga ayos na nadadapa ako pero hindi nila nakikita ang mga oras na sinusubukan kong bumawi at itama ang lahat ng mga pagkakamali ko. Bumalik ako sa aking trabaho. Pilit na binabaliwala ang mga bulong at tawanan nila. Mahirap pero kailangan kong manatiling profesional. Alam ko na hindi ako perpekto, pero alam ko rin na ginagawa ko ang lahat para magtagumpay sa trabaho ko. Ilang oras pa ang lumipas nang marinig kong pumasok si Karen sa office. Agad siyang pumunta sa aking mesa at naupo sa bakanting upuan sa tabi ko. Hey, Bianca! Tahimik niyang sabi habang inilalagay ang kanyang bag sa mesa. Are you okay? I heard them talking again. Ngumiti ako ng pilit. Yeah, I'm fine. Hindi ko na pinapansin. They're just being petty. I know, sagot ni Karen na nakasimangot. But it's not fair. You're working just as hard, if not harder, than anyone else here. You don't deserve that kind of treatment. Alam kong totoo ang sinasabi ni Karen, pero hindi ko pa rin maiwasang maramdaman ang bigat ng sitwasyon. It's fine, Karen. Sanay na ako. As long as I'm doing my job well, I don't care what they say. Napabuntong hininga si Karen. Halatang hindi siya sang-ayon sa pagiging tahimik ko sa sitwasyon. You're too nice, Bianca. But remember, you're not alone. I've got your back. Thanks, Karen. Bulong ko. Ramdam ko ang konting ginhawa mula sa kanyang suporta. Pagkatapos ng ilang oras ng tahimik na pagtatrabaho, naramdaman kong kailangan ko magpahinga. Tumayo ako para kumuha ng kape sa pantry. Pero pagpasok ko, naroon naman sina Mia at Jenny, tila nag-aabang. Look who's here, sabi ni Mia, halatang sinasadya na marinig ko. The busiest secretary in the world. Naramdaman kong uminit ang pisngi ko, pero sinubukan kong manatiling kalmado. Kumuha ako ng kape at pilit na hindi sila pinapansin. I wonder how long she's last, bulong ni Jenny kay Mia, ngunit sapat na lakas para marinig ko. Morgan patient isn't endless, you know. Hindi na ako nakatiis. Huminga ako ng malalim at tumarap sa kanila. If you have something to say to me, you can say it directly. Natigilan sina Mia at Jenny. Tila nagulat na magsalita ako.
Ngumiti si Mia na mapanukso. Oh, we're just talking. No need to get defensive, Bianca. We're just worried about you. Worried? Tanong ko. Naramdaman ko ang sakit ng mga salita nila. Worried? Or just enjoy seeing me struggle? Nagsalubong ang kilay ni Jenny. Wow, someone's in a mood? Relax, Bianca. We're just messing around. I know exactly what you're doing. Sagot ko. Hindi na napigilan ang sarili. And just so you know, I'm here because I earned this job. Just like everyone else, you don't have to like me, but you don't get to treat me like I'm less than you. Natahimik silang sandali, tila nagulat na nagsalita ako ng ganoon. Maya-maya, humarap sila sa isa't isa at natawa. Okay, Bianca, whatever you say, sabi ni Mia, bago sila umalis ng pantry. Pagbalik ko sa mesa, napansin ni Karen ang tensyon sa mukha ko. What happened? Nothing, sagot ko, pero halata sa boses ko ang stress. Just some people thinking they're better than everyone else. Good for you for standing up for yourself, sabi ni Karen na may halong pagpuri. Don't let them push you around. Ngumiti ako kahit ramdam ko pa rin ang bigat ng usapan kanina. I won't. Habang bumalik ako sa trabaho, naisip ko na tama si Karen. Hindi ko hahayaan ng ibang tao na guluhin ako. Oo, mahirap ang trabaho ko at maraming bagay na pwedeng magkamali, pero alam ko ang halaga ko. At sa mga oras na ganito, kailangan kong maniwala sa sarili ko. Kahit na tila lahat ng tao ay nagtutulungan para sirain ako. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos sa mga dokumento sa mesa nang biglang narinig ko ang sigaw ni Sir Morgan mula sa kabilang opisina. Ang lakas ng kanyang boses ay ramdam hanggang sa loob ng bawat sulok ng office floor. Bianca! Where the hell is Bianca? Sigaw niya, galit na galit. Nang marinig ko ang pangalan ko, agad na kumalabog ang dibdib ko. Alam kong may mali na naman o may hindi ako agad natapos. Pero hindi ko matandaan kung ano. Tumingin ako kay Karen na nasa tapat ko at kitang-kita sa mukha niya ang pag-aalala. Mabilis akong tumayo, kinuha ang folder na nasa mesa ko at lumabas ng cubicle para puntahan si Sir Morgan. Sa isip ko, wala na akong oras para mag-isip. Kailangan kong humarap sa kanya. Pagdating ko sa opisina niya, nakita ko siyang nakatayo. Halatang hindi mapakali. Nakakunot ang kanyang noo at kitang-kita sa mukha niya ang galit. Bianca! Sigaw niya ulit nang makita ako. Lumapit siya sa akin ng mabilis at bago pa ako makapagpaliwanag, bigla niyang hinablot ang braso ko at hindi ako nakapagsalita sa gulat. Naramdaman ko ang higpit ng kapit niya sa akin na parang hindi niya iniintindi kung nasasaktan ako. Sir, tanging nasabi ko habang pilit kong binubunot ang braso ko sa pagkakahawak niya. Pero hindi niya ako pinakawalan. Kinaladkad niya ako papunta sa kanyang mesa at itinutok ang kanyang daliri sa computer screen. Do you even know how to do your job, Bianca? Bulalas niya, galit na galit. I've been waiting for the final report for over an hour, and yet, there's nothing here? Nothing? Anong ginagawa mo? Natigilan ako. Ramdam ko ang pagtulo ng pawis sa aking noo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. I'm really sorry, sir. Simula ko. Pilit na kumalma ang boses ko kahit na parang tinutusok ako ng tingin niya. I thought I sent the report earlier. Let me check again. Thought? Bianca, I don't pay you to think. I pay you to get the job done. Napakalakas ang boses niya at alam ko naririnig ito ng buong opisina. Nakatingin ako sa kanyang monitor at nakita kong wala ngang naka-attach na report sa email ko kanina. Kasalanan ko nga. Napalunok ako habang nagmamadali akong kunin ang laptop ko para ayusin ang pagkakamali. I resent it right away, sir. Mabilis kong sinabi habang tinatype ang report sa email. Pinipilit kong huwag mapadaing sa kaba at pressure pero pakiramdam ko ay nalulunod ako sa harap ng galit ni Morgan.
Naglakad siya pabalik-balik sa harapan ko. Halatang hindi pa rin napapawi ang kanyang inis. You've been making too many mistakes, Bianca. How long have you been in this company? You should know better by now. Hindi mo kayang gawin ang trabaho mo. Maybe you should reconsider your position here. Pakiramdam ko ay parang binagsakan ako ng napakabigat na bagay sa sinabi niya. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero hindi ko magawa. Alam kong mali ang nangyari at ayokong lumala pa ang sitwasyon. Hindi ko rin maiwasang isipin ang mga sinasabi ni Mia at Jenny kanina. Ang mga mata nila palaging nagmamasid, naghihintay ng isang pagkakamali para mapansin ni Morgan. Nakatitiyak ako may kinalaman sila sa pag-aapoy na galit ni Sir Morgan. Mabilis kong naklik ang send at tumarap sa kanya. The report has been sent, sir. Please check your email. Nang marinig niya iyon, huminto siya sa paglalakad at agad na binuksan ang kanyang laptop. Tahimik na nagtagal ng ilang minuto habang iniiska niya ang report na pinadala ko. Ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko. Parang isang bomba na sasabok anumang oras. Hindi ako makahinga at sa loob ng aking isip, ipinapanalangin kong maging tama na ang lahat. Maya-maya ay tumigil siya sa pagbasa at tumingin sa akin. Pero ang mukha niya ay hindi na kasing tindi ng galit kanina. It's fine now, maikling sabi niya. Ngunit hindi pa rin nawala ang tensyon sa kanyang boses. But Bianca, this can't keep happening. One more mistake like this and you're out. Do you understand me? Tumango ako, pilit na pinipigil ang panginginig ng kamay ko. Yes sir, I understand. It won't happen again. Good. Malamig niyang sagot bago bumalik sa kanyang mesa. You're dismissed. Wala akong nagawa kundi tumalikod at bumalik sa mesa ko. Ramdam ko ang pagod, hindi lang sa katawan ko, kundi pati sa isip ko. Tumabi si Karen sa akin nang makarating ako sa cubicle. Halata sa mukha niya ang pag-aalala. Are you okay? Bulong niya. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Yeah, I'm fine. Sanay na ako sa kanya. I just need to be more careful next time. Pero kahit na sinabi kong okay ako, alam kong hindi iyon totoo. Naramdaman ko ang bigat sa puso ko, ang mga bulong ni Mia at Jenny, ang init na mga mata ni Morgan, at ang patuloy na pagigipit sa akin. Hindi ko alam kung gaano pa ako tatagal sa ganitong sitwasyon. Pero sa kabila ng lahat, alam ko na hindi ako basta-basta susuko. Alam ko may dahilan kung bakit ako nandito at hindi ko hahayaan na basta na lang ako mapaalis ng ganun-ganun na lang. Pero sa araw na iyon, iniwan ko ang opisina ng may mas mabigat na dala. Ang bawat hakbang palabas ng building ay parang nagpapaalala ng pagkabigo ko at ang sigaw ni Morgan ay umaalingaw sa aking isipan. Pero alam ko rin na kailangan kong bumangon muli kahit na paulit-ulit akong nadadapa. Morgan POB. Nasa opisina ako ng araw na iyon, puno ng mga dokumento at reports na kailangan kong suriin. Seryoso ang pakiramdam ko at hindi ko maikakaila ang pag-aalala ko sa performance si Bianca. Ang dami niyang pagkakamali lately at aaminin kong hindi ko na kayang magpanggap na okay lang sa akin. Hindi ko naman ginusto na maging ganito. Pero hindi ko rin kayang makita ang kumpanya ko na nalulugmok dahil sa kakulangan sa trabaho. Habang sinisiyasat ko ang isang ulat, pumasok si Mia sa opisina ko. Sir Morgan, may mga reports po na kailangang i-review mo. Nasa desk mo na po. Thanks Mia, sabi ko. Hindi na ako tumingin sa kanya. Nagpapatuloy ako sa pagbasa ng mga dokumento. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko mapigilang isipin si Bianca. Ang paminsan-minsan niyang pagkakamali, ang kanyang mabigat na pananahimik sa bawat pagkakataon, nagiging sanhi ng pagtaas ng aking stress level. Nang matapos ako sa mga dokumento, binuksan ko ang email ni Bianca para tingnan ang pinakahuling report na pinadala niya. Nagbago ang anyo ng mga ulat, pero hindi ko pa rin maiwasang tingnan ang mga detalye ng kanyang trabaho. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ang maliit na pagkakamali niya ay nagiging malaking issue pa rin sa akin. Hindi ko inaasahan na ang mga reports niya ay magiging puno ng pagkakamali.
Kapag ganito, naaalala ko ang mga utos ko sa kanya. Get it right the first time. Hindi ko gusto ang pagkakataon ng mga errors sa bawat task, lalo na kung ang trabaho ay importanteng bahagi ng kumpanya. Alam kong stress ang dinaranas niya, pero kailangan kong tiyakin na hindi ito magiging hadlang sa performance ng team. Habang binabalikan ko ang reports, nagpa siya akong tawagin si Bianca. Bianca, come in here. Kumalabog ang puso ko habang naghihintay ng pagdating niya. Ang galit ko ay bumabalik, ngunit ang totoo, may pagkaawa rin ako nararamdaman. Alam kong hindi siya makakagawa ng maganda sa ilalim ng matinding pressure, ngunit ang pagpapakita ko ng pagpapakumbaba ay magiging hadlang sa akin bilang isang leader. Pumasok si Bianca at kitang-kita ko ang pangamba sa kanyang mukha. Sir, you wanted to see me? Oo, Bianca, sagot ko. Pilit na pinipigilan ng sarili kong hindi magalit. I've been reviewing the report you sent me. They're still full of errors. This is unacceptable. What's going on? Ano po bang mga pagkakamali ko, sir? Tanong niya. Ang boses niya ay tila nanginginig. I tried my best to correct everything. Ano bang mali? Sagot ko. Hindi na nagpipigil ang aking inis. Hindi ba obvious? You missed several key points, and some of the data is incorrect. Do you even check your work before sending it? This isn't the first time this happened, Bianca. What do you have to say for yourself? Nakatingin siya sa akin, tila nag-aalala kung ano ang susunod na gagawin. I'm really sorry, sir. I don't know what went wrong. I'll make sure to do double check next time. Double check? Hindi na dapat kailangan ng double checking para sa mga basic tasks. Sigaw ko. Hindi ko na kayang itago ang frustration ko. This is a basic step. Kung hindi mo kayang gawin ng tama, mag-isip ka ng ibang trabaho. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin at ramdam ko ang bawat segundo na pagbibigay ng galit ko sa kanya. Hindi ko gusto na ganito. Ngunit sa ganitong uri ng environment, pakiramdam ko ay wala akong ibang choice kundi ang magpatuloy na maging istriktong boss. Nakita ko si Bianca na nagpatuloy sa kanyang pag-take notes. Tila hindi pa rin niya natatanggap ang buong bigat ng sitwasyon. Sir, I understand the gravity of the situation. I'm willing to improve, but I need to know how to do it right. Improve? Sagot ko. Ang tono ko ay tila may bahid na pagdududa. Yes, you need to improve, and it better be fast. Ang kumpanya natin ay hindi pwede na maghintay sa iyo para mag-ayos. If you can't handle the pressure, then you consider whether this job is really for you. Pagkatapos ng mga salitang iyon, nagbago ang anyo ni Bianca. Kahit na pilit niyang itinatago, kitang-kita ko ang hirap sa kanyang mukha. Tumango siya ng dahan-dahan at nagpasalamat sa akin bago umalis. Ramdam ko ang panghihinayang, pero hindi ko rin maikakaila na kailangan kong itaguyod ang mataas sa pamantayan sa aking trabaho. Nang umalis siya, huminga ako ng malalim at nag-isip kung tama ba ang ginawa ko. Hindi ko na kayang baliwalain ang pakiramdam na naiiwan siyang sugatan sa mga sinabi ko. Ngunit sa huli, alam kong kailangan kong maging matatag sa pagganap sa aking tungkulin bilang boss. Ang problema, hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang tiwala ni Bianca sa akin. Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong gumawa ng paraan upang mas mapabuti ang sitwasyon. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong kumpanya. Ang pressure ng pamumuno ay hindi basta-basta at ang mga desisyon ko ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa aking mga empleyado. Habang binabalikan ko ang aking mga dokumento, iniisip ko ang mga hakbang na dapat kong gawin upang mapabuti ang sitwasyon. Hindi ko rin alam kung paano ko magagawa iyon. Ngunit ang isang bagay ay tiyak. Hindi ko pwedeng baliwalain ang mga epekto ng desisyon ko sa mga tao sa paligid ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Bianca, umalis ako sa opisina na puno ng galit at pagkadismaya. Pumunta ako sa conference room upang tingnan ang mga dokumento na ipapakita ko sa board meeting. Sa kabila ng pag-aalala ko, napansin kong tila tama ang lahat ng mga detalye sa reports
na ipinadala ni Bianca. Ang tanging mali, siguro, ay ang aking mabilis na paghusga sa kanya. Habang nagkukumpuni ako ng mga dokumento, naisip kong baka naman nasabi ko ang lahat ng iyon dahil sa aking sariling pressure. Ang pagkakamali ko kay Bianca ay nagbigay sa akin ng pag-aalala. Naawa ako sa kanya at ang puso ko ay nag-aalangan kung talagang siya ang dapat kong sisihin. Pagkaraan ng ilang oras, nagpasya akong balikan ng mga reports na pinadala ni Bianca. Seryoso kong sinusuri ang bawat detalye at habang ginagawa ko iyon, napagtanto kong ang lahat ng mga impormasyon ay tama. Ang mga figures ay maayos at analysis ay totoo at ang lahat ng mga detalye ay ayon sa inaasahan ko. Ang pagkakasunod ng mga impormasyon ay naayos at wala akong nakitang mali. Nagsimula akong makaramdam ng panghihinayang. Paano kung napaka-unfair ko sa kanya? Ano kung ang lahat ng galit ko ay hindi naman siya dapat kong sisihin? Naisip ko rin na baka nagkamali ako sa aking desisyon at sa mga sandaling iyon, nagpasya akong lapitan siya at humingi ng tawad. Kailangan kong ituwid ng pagkakamali ko at ipakita sa kanya na naisip ko ang lahat na nangyari. Habang ako ay naglalakad patungo sa opisina ni Bianca, naisip ko kung paano ako hihingi ng tawad. Ang pagsisisi ko ay hindi lamang para sa kanyang pagkakamali, kundi para rin sa aking pagiging hindi makatarungan. Nang makarating ako sa kanyang mesa, nakita kong abala siya sa kanyang trabaho. "Bianca, can we talk for a moment?" Tanong ko. Ang tono ko ay puno ng pag-aalala. Tumingin siya sa akin at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. "Yes sir, what's wrong? Can we step into my office?" Tanong ko. Naguguluhan pa rin ang aking mga emosyon. "I need to apologize for what happened earlier." Pagpasok namin sa opisina ko, lumihis ako sa aking mesa at tumayo sa harap ng bintana. Ang araw ay parang nagbigay ng mas maliwanag na pananaw sa akin. "Bianca, I reviewed the reports again, and I must say, you were right. Everything is correct. It was my mistake. I'm really sorry for the way I treated you earlier." Nagulat siya sa aking sinabi at nakita ko nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pag-aalala patungo sa pagtataka. "Sir, I don't know what to say." "Please don't, it's my fault," sabi ko. Ang tono ko ay puno ng pagsisisi. "I shouldn't have react that way. I let my stress and pressure get the better of me. You did your job well, and I failed to see that." "Thank you for saying that, sir," sagot niya at ang boses niya ay tila nag-uumapaw ng emosyon. "I just wanted to do my best and meet your expectation. I was really trying hard." "I know," sabi ko. Huminga ako ng malalim. "And I should have recognized that. I'm really sorry for any undue stress I caused you. I'll make sure that I'm more considerate and fair from now on." Tumango siya at pilit na ngumiti. "I appreciate that, sir. I'll continue to do my best." "Good," sabi ko. Pilit na pinipigilan ang sarili ko maging mas emosyonal. "I want you to know that I value your work and your dedication. I'm sorry if I made you feel otherwise." "Thank you, sir," sagot niya. Ang tono niya ay mas magaan. "I understand. I'll work harder to make sure everything is up to your standards. Just remember, if you ever feel overwhelmed or need help, don't hesitate to let me know. I want to support you, not just as your boss, but as someone who appreciates your hard work." "I will, sir," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pag-asa. "Thanks for understanding." Pagkatapos ng pag-uusap namin, naramdaman ko ang pag-aalala ko ay unti-unting nawawala. Nais kong mapanatili ang magandang relasyon namin ni Bianca at ang mga pagkakamali ko ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na matutunan kung paano maging mas mabuting leader. Habang siya ay umalis sa opisina ko, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano ako makakatulong sa kanya sa mga susunod na araw. Ang mga pagkakamali ko ay isang paalala na kahit gaano pa man ako kademanding, kailangan kong tandaan na ang bawat empleyado ay may sariling kapasidad at limitasyon.
Ang pakiramdam na naiwan kong nasaktan siya ay nagbigay sa akin ng pagdinilay-nilay. Ang pagiging boss ko ay hindi lamang tungkol sa pagiging makatarungan, kundi pati na rin sa pagpapakita ng malasakit sa aking mga tauhan. Hindi ako pwedeng magpatuloy na maging rigid at walang pusong leader. Kailangan ko maging inspirasyon sa kanila, hindi lamang sa pamamagitan ng aking mga utos, kundi sa pamamagitan din ng aking pagkilala sa kanilang pagsisikap. Habang ang araw ay nagpapatuloy, mas naging magaan ang pakiramdam ko. Alam ko may mga pagkakataon pa na kailangan kong tiyakin ang kalidad ng trabaho. Ngunit ang pagtanggap ko ng aking pagkakamali at ang paghingi ko ng tawad kay Bianca ay isang hakbang patungo sa pagiging mas mabuting boss. Sa huli, ang pagtutuwid ng pagkakamali ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na mas mapalapit sa aking mga empleyado at matutunan ng tunay na kahulugan ng pamumuno.